Magandang simula para sa Lady Jet Spikers. Tinapos nila yung set number 1, 25-23 kontra sa Perlas Spikers na maganda sana yung simula. 3-0 pero tinuloy-tuloy sila ng 7 straight points nitong Lady Jet Spikers at hindi na lumingon ulit ang Philippine Air Force para makuha yung set number 1. Panoorin natin yung highlights kung saan makita natin. Iba-iba yung umatake para sa Lady Jet Spikers. Nandiyo si Gases, Yari Yonko, nakita nyo kanina. Josimer Topic, Antipuesto, pumuntos, ang dami, pati sa depensa, ang ganda rin sila. Balmaceda, floor defense. Ang masakit para sa mga fans ng Perlas Lady Spikers, errors nila, lalong-lalo na mula sa serve. At yung first ball din, napakalaking problema. Nakita nyo dyan kung gaano kahirap yung hinabol ni Amy Ahumiro. At doon na, nagtuloy-tuloy yung problema ng Perlas Lady Spikers nung set number 1. At talaga namang kinuha ng Lady Jet Spikers yung opportunity na lumamang at kontrolin yung first set. Ito po yung mga numero pagkatapos ng first set, kitang-kita sa atake, dahil hindi nga maka-forma yung opensa ng Perlas Spikers dahil walang first ball, blocks pareho, unforced errors. Di kataka-taka na mas lamang pa ang Lady Jet Spikers dahil kung mapapansin nyo, dikit yung score kahit ang daming service errors ng Perlas Spikers. Nagkakamali din itong Lady Jet Spikers kaya nga nakahabol sa bandang huli. Nag-23 all pa tayo dahil sa dami din ng errors itong Philippine Air Force Lady Jet Spikers. Set number 2, pagkakataon para bumawi itong Perlas Spikers. Yari Yonko, isang napakalaking laro na binigay niya nung first set para dito sa Lady Jet Spikers. Tingnan natin yung reception. Unang-una siguro, yun ang kailangan nating masilip para dito sa Perlas Lady Spikers. Kung mas maganda yung paghatid nila ng bola kay Jem Ferrer para mas maganda yung opensa nila dito sa set number 2. Ferrer nag 1-2 play doon pero naabangan ng depensa nitong Lady Jet Spikers. Sa atake si De Jesus. At pupuntos ng una itong Perlas Lady Spikers. 1-0 set number 2. Kung babalikan natin yung ating unang set, 3-0 ang talaan sa umpisa ng ating unang set bago rumatsyada ng 7 sunod-sunod na puntos ang team ng Jet Spikers. Parang naging puhunan na Leo kasamang Eric kasi ang ganda naman ng endgame para dito sa Perlas Spikers But eventually, pag talagang naubos yung lakas mo, kakahabol, kakapilit, makadikit. Pagdating sa dulo, pag may lakas pang natitira yung kalaban, minsan doon nagkakatalo Magandang simula, hindi enough. Kailangan talaga may consistent effort ka at magandang puhunan laban sa kalabang alam mo naman mabigat din yung talent na dala-dala. Devanadera, nasuntok yung bola, medyo mababa yung set doon ni Jem Ferrer. Yari Yonko. Devanadera, maganda yung paghabol pero pupuntos si Yari Yonko. Nabanggit natin kung gaano kaganda yung nilaro niya at yung inambag niya nung set number 1. Kasi si Sasa Devanadera, lalabas yung laro nitong ngayon. Dati kasi talaga ang hirap mapansin ng mga local players dahil ang gagaling ng mga imports diba? Although meron pa rin naman na nangingibabaw pero Sasa naubos yung playing time. Sertan, a former setter now. The good pass para kay Ella De Jesus. Yari Yonko, cross court, malakas. Goes wide. 3-1. Unforced errors, paramihan sa ating dalawang teams dun sa ating unang set. And eventually, hindi na naging dahilan para dito sa Perlas Spikers. Yung sa dulo, di ba? Yung kanilang floor defense na siyang niskuran ng dalawang sunod. Lalong-lalo din sa huling service ace na may tuturing. Yan ang galing kay Wendy Ansemana. Roses. Parang down the line halos yung palo niya at hindi na iangat ng depensa nitong Lady Jet Spikers. Ganda nung misdirection ni Sue Roses. Yung katawan directed may cross-court hit. Then suddenly pinalo pa down the line kaya napeke ng gusto. Yung depensa. +1 for Hair Fairy.
Puntahan natin itong report ni Angelique Manto. Eric and Coach Ronnie, mukhang mahilig magbigay ng nicknames itong si Coach Roger Goreyev dahil kung kuya yung ibinigay niya kay Sue, Shobe naman daw yung ibinansag niya sa bagong libero ng Lady Jet Spikers na si May Crisostomo dahil siya daw yung pinakabata sa Lady Stags noon. Galing sa kursong HRM sa San Sebastian College, ang pagpasok daw niya sa Air Force ang naging daan para mas mapursu daw niya yung unang kurso na gusto niya talagang kunin at yon ay ang criminology. 2 taon pa lamang siya nagtatrabaho sa Air Force pero masayang-masaya daw siya, nakabilang daw siya sa koponan na ito. Isa siya sa 5 kasama sa pumasok sa basic military training na naglalaro din dito sa PVL. At sabi niya nga sa July 7 daw yung graduation nila. So advance congratulations, Shobe, pati na rin sa inyong commandant na si Colonel Reynold Reca at buong BMTS. Balik sa inyo, Eric and Coach Ronnie. Salamat, Angel. Di ba, Shobe, nakababatang kapatid? Coach, yan ang, ano bang, Yung shorty, alam ko yung short, Chinese yun. Chinese? Okay. Yung shorty Language. kasi, batang lalaki. Yung Shobe yata, batang babae. Babae. Oo. Younger sister. Service. Ayoko, didikit-dikitan to si Coach Roger. Baka mabansag, may bigay na nickname sa atin, no? Malamang. Semana. Yonko. Sumubok mag-down the line. Naabangan ng depensa ni Villanueva at ni Ahumiro. Ando doon na naman yung depensa ulit. Mas maganda-ganda ngayon. No? May Blocking. unforced errors pa rin ang Perlas Lady Spikers. Pero yung depensa nila, Pero yung mas depensa. matindi. Oo. Tingnan natin yung ating online response. Si John Ray, Go Perlas, go for the win. Go, go, go live mula sa Iloilo. Oo. Ang hometown ni Anjo Cara. Gandang lugar niya. Si Dren, si Ella Baker naman. Ball is out. Ang iniidolo niya, hashtag PVL on ABS-CBN. Huwag niyo pong kakalimutan yun. At si Yuka and the elevator is back. Grabe, I miss seeing her elevate. Go Perlas Spikers, hashtag PVL on ABS-CBN. 8-2, kalamangan ng Perlas Lady Spikers kontra dito sa Lady Jet Spikers set number 2. Serving from Bangkok. Tubong Cavite naman to si Yari Yonko. Yes. Sasa. Mataas, mahusay, magaling, matapang. Ang tangkad niyan. Sundalong-sundalo. Oo. Ang daming errors ng Lady Jet Spikers. Puro outside yung mga palo nila. Si Tapik yung huling-huli. Si Cases kanina nagka-error din. Cross-court din yun. Si Yonko rin. Oo. Siguro sa 7 na puntos ng Perlas Spikers dyan siguro at least 4 dyan galing sa attack errors ng Philippine Air Force. Pero yun, pupuntos si Yari Yonko. Bubutasin yung depensa sa net ng Perlas Lady Spikers. Pero malaki-laki itong hahabulin nila dito, Coach Ronnie. 7 kalamangan kanina ng Perlas Spikers. Pati si Amy Humiro, laki ng pinayat. Ano? Jan Ferrero. Jan Ferrer. Ella De Jesus also. Wow, nag-uangat doon ni Amanda Villanueva na kuha ni Amy Ahumiro yung blockers nung fake na yon. Amanda Villanueva sa ating previous conference, 44 points. Team captain, Sue. Bihira maglaro ito nung simula but eventually nabigyan din ng break. Extended floor time. Ang ganda ng pancake save para sa Perlas. Ahumiro, may tip. Balmaceda, nandoon na naman. May tapik doon si Cases. Ahumiro, nasa gitna. Nakasagot. Ahumiro, ang ganda ng depensa. Pero tuloy-tuloy pa rin ang rally natin dito. Balmaceda, Semana. Villanueva, angat. Mahabang rally to. Yari Yonko. Doon nagtapos at sangkatutak ang errors dito sa set number 2 ng Lady Jet Spikers. Doon sa ating unang set, nakambyo nila agad Pero dito, yung bangungot nagtuloy-tuloy. Diba? Sabi nga ng mga nakaka-recover sa bangungot, parang alam mo yung nangyayari, pero hindi ka makagalaw. Oo. Para pako ka no? Diba? Ito, pinakamalaking kalamangan to ng Perlas. Ang pinakamagandang balita para sa Perlas Spikers, yung nabigyan ng green lights, Amy Humiro, na makapaglaro. Hindi naman foreigner si Amy, pero open conference po tayo, hindi tayo all Filipino. Right. As pangalawa, hindi niya kailangan ng ITC kasi hindi siya miyembro ng New Zealand, any team sa New Zealand. At mahigit 10 taon na si Amy dito sa Pilipinas. Kasi yung isa sana, yung dating import sana ng Philippine Air Force, maglalaro sana. Dahil naninirahan na yun sa Pilipinas. Pero 3 taon lang. Del Palomata, Coach Ronnie, nandito na. Pinasok for the first time ni Coach Jasper Jimenez.
nakita na natin si Del Palomata last season. Oo, last season. Pero on a, kumbaga, Sa conference lang short yata. duration. Oo. Kasi nag-leave of absence siya nung sumunod na conference. Pinatawag ito pa uwi, di ba? Eskwelahan. Quick attack. Pero ito, tuloy-tuloy na. 3-3. It's now a double-digit advantage para dito sa team ng Perla Spikers. Kaya napatime out na dito si Coach Jasper Jimenez. Medyo malayo yung binigay natin. Relax lang, relax lang. Ha? Receive muna tayo na maganda para makapag-play din tayo ng maganda. Ha? Okay? Nakakonsist pa kayo. Wala, hindi na kayo nag-iingay. Kailangan mag-iingay dyan. Paano natin madidictate yung kalaban natin? Paano natin mababasa yung ano eh? Hindi na kayo nag-iingay dyan. So, ha? Naduduling na kayo. Kailangan natin mag-ano. Okay, relax lang, relax lang. Parang naduduling na tayo sa mga ginagawa natin eh. Ha? Okay. Sige, receive muna tayo maganda. Alam mo, kasamang Eric, natutuwa ako dun sa mga coaches that in times of crisis, nakakahanap pa sila ng mga witty lines para ma-relax mo ng mga manlalaro. Minsan kasi alam mo naman, hard-pressed na eh. Pero aabot pa ba sa sisihan? Eh, alam mo naman na gusto rin naman manalo ng mga players mo. Pero natuwa ako sa natutuling na kayo. Natawa si Judian Caballejo eh. Tama yung sinabi ni Coach Jimenez. Natahimik kayo. Hindi na sila nag-iingay sa loob ng court. Ang maingay lang, yung bagsak ng bola sa outside. Pero ito, Del Palomata naman. Kung masasabi natin eh, parang ang layo ng mga palo, no? Di bali yung inches away eh. Pero minsan dalawang di pa yung layo eh. Probably yung pagiging behind ng maaga. O pati ito. Oo, inabangan yung ng maayos yung serve ni Roses. Di sila nakabangon na maaga. Layo nito, Coach. 12. Doon sa ating unang set, nakalamang ng isang beses ang Perla Spikers. But after that, naka-driver seat ang Philippine Air Force. Wala na. Dito naman, wire to wire so far para sa Perla Spikers after a 2-0 lead to open up the second set. Villanueva. Caballejo. Villanueva ulit. At kung gaano kahirap umatake nung first set itong Perlas Lady Spikers, ngayon naman napakaganda ng kanilang opensa. Lamang sila 16-3 set number 2. Nagbabalik po ang aksyon ng Open Conference dito sa Philoy Flying V Center live sa SNA. Good Vibes Freeze Moment brought to you by Creamline. Magpa-good vibes, mag-Creamline. Mga fans ni Amy, kitang-kita mo, handmade personally ng mga fans. May personal touch. Diba? Exactly. Pinaghirapan talaga. 16-3. 7-0 run ito from a 9-3 tally. Umakit sa 16-3. At hindi pa nakakabangon dito ang Philippine Air Force. Tuloy-tuloy ang pag-angat ng Perlas Lady Spikers, Coach Ronnie. 17. Bira ako makakita ng ganitong klaseng kalamangan at this level. Because these are elite teams. These are professional players that we are seeing. Now, the lead has ballooned to 14. Sabi parang tinaob, ano? Ng Perlas yung mesa. Oo, eh. Amin na tong set number 2. Kumbaga sa Agos, tsunami nung kalaban eh, di ba? Ayun, Natabunan. nakapuntos ng isa doon ng Lady Jet Spikers yung na-block yung atake nila pero lumabas mula sa kamay ni Ahumiro. At makita mo na yung senyasa ni Jem Ferrer at ni Amy Ahumiro na siyang sinisipatan din ni Amanda Villanueva at kinommunicate naman ito sa mga nasa back row na mga kasama. It's all about communications, all about understanding and being on the same page. Ayan, yung hiningin play ni Amy Ahumiro. Ahumiro. 2 touches. Called on Ferrer. 2 touches kay Jem Ferrer yata yun, no? Pati si Jem napangiti eh. Nasa harap pa naman kasi nung referee halos nangyari yun eh. Ayun, no? Air Ferry. 6 out. 10. In. Nasa tangka na mababa lang at mabilis yung pasa niya. Jumbo. In. Different play. Gustong itakbo rito ni Jem Ferrer. Service. Casas. Again, to Amy, to Amanda, relaying the message. And Yun. this time, Mas maganda-ganda yung set ni Jem Ferrer. Bumawi siya doon. mas mataas. Di ba? Mas mataas ng bahagya. Oo. 13-point lead na nanatili para dito sa Amanda Villanueva. Perla Spikers. Pero Serving bibilib for ko sa the mata Perla ng first Spikers. referee natin, no, si Erlindo Eusebio. Bilis eh. Abang talaga yung pagpitik ng kamay ni Jem Ferrer doon, huli-huli. Semana. Palomata, kinapos ng hangin doon pero naitawid pa rin yung bola.
Semana. Balik kay Palomata. Lumusot. Yes. Ahumiro. Net violation ang itatawag doon. Kontra sa Perlas. At unti-unting binibigyan ni Coach Jasper Jimenez ng playing time yung mga bagong players niya. Serving. Para na rin na kumbaga mapabilis yung pagkakakilala nila. Dahil sabi nga ni Judian Caballero kanina, 19-6. at ayon na rin sa ulat ni Angelica Manto, kulang sa ensayong magkakasama. Dahil nasa schooling or Amy Ahumiro. training Serving for Bangko. yung ating ilan sa mga bagong manlalaro ng Philippine Air Force. Bagong pasok si Joza Capalsa. Ayan, yung papalo number 10 para sa Air Force. Outside, 20-6. medyo malamig pa si Joza. Alam mo, ang bilis ng palo ng Philippine Air Force. Tama naman yung mga pasa. Oo. Yung accuracy. Doon talaga nagkulang. At mamaya, ulitin ko, Service. kung kanina parang taramihan ng unforced errors dito, dominado ng Jet Spikers, sigurado to. I'm sure Coach Ronnie, yung mga fans nagtataka na pagkatapos mabuslo yung set number 1, 25-23. Ano nangyari sa Philippine Air Force ngayon? At naabaon sila 26 ang ating score set number 2. Yun yung mga first few points makita natin, tumiba yung depensa ng ng Perlas Spikers. Doon sila pumuntos ng gusto. At naka-atake sila, nakapuntos. Nanggigil naman ng Philippine Air Force. Gustong bumalik agad, gustong kumambyo, pero ang nangyari, natabunan sila, nag-snowball dahil puro attack errors na sunod-sunod. From a 2-1 count, suddenly it was 8-2. First 10 points, dating na tayo sa first technical timeout. Anim na agad. Mga bante nila, Amy Ahumiro at nila Coach Nai Muhammad. Outside na naman yung service ni Amy Ahumiro. Hindi niya makuha-kuha yung tansya dito sa ating open conference. Wendy Semana. That just made a difference dito sa ating second set. Overreaching para dito kay Antipuesto. Siniset pa kasi yun eh. Yun po ang tawag kung sinusubukan pang iset yung seto yung bola at pinakailaban mo sa Pag ere. hindi pa po lumalampas doon Oo, sa gitna. Hindi pa tumawid sa net. Tama, hindi pa tumatawid yung bola, pinalo. Pinalo. O hinawakan man lang. May check ball, yes. Right. May check ball mula sa palo ni Yari Yonko. scores 17-3, 14-point lead. Pinakamalaking kalamangan. Anong kailangang hindi na siguro gawin o habulin? Kapiyos na kapiyos yung serve doon ni Cabalsa. For Bangko. Anong kumbaga kukunin dito ng Air Force Coach Ronnie papunta sa set number 3? Ella Jesus. Unang-una, ayusin lang nila yung palo nila. Ipasok lang nila. Keep the rally going. Oo. Nga. Pangalawa, basahin din kung paano sila nilusutan ng mga palo. Itong si Ahumiro. Pero unang-una, checkin mo dyan kasama ng Eric kasi yung setter. Process. Ano yung mga pasa ni Jan Ferrer? Saan siya pumunta? Set point. Bakit hindi nanaig yung blocking dito ng Jet Spikers? Gayong nung first set, kumbaga, nakubabawa ng gusto yung mga wing spikers. Pero dito, naibukan ni Jem Ferrer yung blockers Kasi pinag-uusapan natin dito isa din sa pinakamahusay na setters Coach Ronnie. Kung mahusay si yes. Semana. Mahusay dito si Jem Ferrer. Hindi ganun kadali basahin yung mga plays, yung kahit yung body language kung saan sila. Hindi mo, dahil kung nakita mo yung tayo nila, hindi mo malalaman kung saan dadalhin yung bola. Look at that. Over-receive, Pero nakapuntos pa rin. nakita mo, napeke sila ni Jem Ferrer, di ba? Tumalon, no? At doon na po, tapos yung hirap na pinagdaanan ng Lady Jet Spikers sa set number 2. Napakagandang performance itong Perlas. 25-9 ang panalo nila sa set number 2.